Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto na, inaantay ng lahat, suspindido na, bumaliktad na, PNP di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat, anak ni Senator Amy Marcos at ng taong bayan ay tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pulsa katotohanan ang mga di umanibuayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sabi nga ng marami sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating mahal na bayan dahil tila naiibit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato si Senator Amy Marcos ang kapakanan. Teka lang mga kababayan, parang ang lumalabas dito sa sinasabi niya si Senator Amy Marcos ang solusyon para maisaayos ang ating bansa. Ganun ba yun? Pambubudol po yan kung ganyan pa rin po ang paniniwala nyo hanggang ngayon, no? Kaya dito po sa ating channel, madalas ko pong sabihin na wag po tayong magpapabudol ulit. Yun, di ba? Wag po tayong magpapabudol ulit, no? Sa isang pang Marcos. Ng taong bayan o ng kapakanan ng kanyang kapatid dahil alam naman natin mga kababayan na ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika ay ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang sambayan ng Pilipino dahil sa matinding pang-aambisyon ng ibang politiko sa kasalukuyang namumuno ngayon sa ating mahal na bayan. Kung tunay na may malasakit sa bansa si Senator Amy Marcos ay dapat nga daw na unahin niya ang kapakanan ng ating mahal na bayan nang matapos nga din ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa sobrang baluktot at pamamalakad di umano ng kasalukuyang administrasyon. Kaya ayon pa di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family ay lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos sa matapang na nagsalita na para sa taong bayan. Do it for the sake of the Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Para matapos nga daw ang maling pamamalakad bago patuloy ang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan ay dapat may pumugitna para tumigil ang gulo at dahil ang taong bayan ang lubos na naapektuhan kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. So yan mga kababayan, no? Ito, kadugo na nga po nila to nagsasabi ng kanyang nararamdaman, no? Dito sa channel natin may nagko-comment po na bakit daw natin sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa palagay niyo po ba sinisiraan talaga natin si President Bongbong Marcos Jr.? Or sinasabi lang natin yung ating napapansin, no? Na mga ginagawa nila. Ang nakakatawa nga dito mga karibin natin, ikaw, no? May mga nagko-comment dito na ginagawang well, anyway, it's their opinion. No? Sinasabi nila na ganyan niya. Pero tanong ko lang, hindi ka ba naguguluhan sa sarili mo? Kayong mga loyalista, hindi ba kayo naguguluhan? Kasi kayo, hindi naman kayo kaano-ano ni President Bongbong Marcos Jr. But still, you are defending, no, him against criticism. Pero hindi pa kayo naguguluhan sa sarili nyo. Eto, pamangkin ito ni President Bongbong Marcos Jr. Sinasabi na talagang may mali po sa ginagawa nila. Di ba? May mali po sa ginagawa nila. Dugo na po ito, sariling dugo. Kadugo po nila ito.
Oh, tapos ikaw, na hindi man lang ka ano-ano, grabe ka kung grabe ka kung maka-insulto sa mga vloggers, di ba? Hindi lang ako, marami kasing vloggers na nagsasalita patungkol sa ating gobyerno. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? No? Bakit nagagawa mo pa rin yan? Even, you already know, no? Na eto, kadugo nila mismo nagsasabi. Relatives mismo nila. Na hindi maganda talaga at mayroong ginagawang hindi maganda. Maaaring isang reason, no? Kung bakit mo yan nagagawa, bayad ka? Ang tanong lang bayad ka ba? Yun lang. Tapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, napaniwala nyo kami mga Pilipino ng 2022 election, hindi na kayo makakaulit ngayon at sa habang panahon, hindi nyo na kami mabubudol. No to Amy Marcos, kahit anong dala o dada ang gawin mo Amy Marcos, hindi ka na namin iboboto ng pamilya ko. No to Marcos senatorial slate. Kung siya ay honest sa mga Filipino people, she knows her or that her brother is a drug addict. Bakit pa niya pinapatakbo pa niya ang kapatid niya at saka she never make any comment and she very quiet. Please don't vote for her anymore. Walang tiwala kay Amy, mangga, never to any Marcos, forever, Wag na never magpabudol po, more. no? No to any more Marcos, no the not generation. Nako po, wag mo nang isamang taong bayan dahil hindi kami sasama sa iyo, pamilya nyo, never again. In politics, maraming drama, kaplastikan. Pinangatawanan mo na lang sana sa Marcos slate, mas lalo kang wala kang makukuhang boto kasi kahit nga independent ka pa, wala nang aasahan sa mga Duterte na supporters. Pag-usapan natin ngayon ang reklamo ng mga retired officers, generals ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and other uniformed personnel. Talagang hindi na nila makayanan ang nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa budget ng 2025. Itong mga retired generals na ito sumulat open letter kay Pangulong Marcos at pinirmahan nila ang kanilang mga pangalan. Hindi ito katulad ng mga unang open letter na walay pangalan. Ito, with names. Basahin ko mamaya. Ito, sa headlines ng Philippine Star. Title, Retired AFP PNP officials asked for budget review. Ang mga pumirmang general, hindi sila takot. Talagang ito, among those who signed the open letter were, number 1, Philippine. So yan mga kababayan, palakpakan po natin itong mga retired generals. Salute to you sirs, no? Mga sir, hanga po tayo sa kanilang katapangan. Although, kasi ngayon hindi naman uso ngayon ang digmaan na mga kababayan. We are on, we are in the digital age na po tayo. Wherein information, mga karibyo natin, is more powerful than any, no? Sharpen tools, no? Mas matibay talaga, mas malakas at mas effective kung marami kang alam na impormasyon, no? Ang kaso lang mga karibin natin, no? Itong criticism kasi ito constructive criticism, no? Kaso lang yung pagtanggap ng administrasyong ito dito po sa mga constructive criticism ng ating mga retired generals, they take it so negatively, no? Hindi po maganda ang kanilang pag-accept or hindi talaga nila ma-accept yung sinasabi ng mga retired generals. Maybe because inaakala siguro, mapapride po no? Inaakala siguro nila na matalino po talaga sila, no? Let's say matalino ka nga. But
Kapag ikaw kasi nagtatrabaho, mga kababayan, kapag busy ka na po sobra sa trabaho mo, sometimes lang naman, sometimes, di mo napapansin na nagkakamali na kayo, di ba? Not until somebody, no, lumapit sa'yo, ops, nagmali to, hindi tama yung ginawa mo. Doon ka pa lang, ops, mali pala ako, di ba? Yun sana, take it positively. Pero iba po ang nangyayari ngayon, mga kababayan, no? Ang nangyayari po, sinasabi pa tuloy nila, oh, teka lang baka baka magkudita ang mga ito. Diba? Baka ito mo maging mitsa, no? Ng pagkakatalsik natin sa pwesto. Teka lang. Ganun po mapapride po sila. Pero kung tinake lang po nila ito as a constructive criticism, no? Positively, to change. Kasi gano'n naman talaga Hindi naman perfecto ang ating gobyerno. Meron talagang dapat baguhin. Kaya yun nga ang papel ng taong bayan at itong mga retired generals, no? To make sure na tama ang landas, tama ang ginagawa, tama yung mga desisyon ninyo. No? Sa administrasyong ito, para makita nyo kung saan kayo nagkamali, no? Pero hindi masyadong ma-pride po kayo, kaya eto, sa sobrang pride, baon tayo sa utang. Naku po. Coast Guard Admiral Danilo Abinuha. So, 4-star general ito. Army Lieutenant General Aurelio Baladad. Kilala ko ito. Nakatrabaho ko. Major General Reynaldo Aquino. Army Brigadier Generals Pedro Biasbas and Willie Bonilla. Police Major General Victor Patak. Navy Brigadier General Arthur Bio. And Police Brigadier Generals Danilo Alcoriza, Dennis Basni, and Eddie Binigay. Okay, so ito lang, mga general iba pa, may mga pumirma pa, hindi na lang binanggit. So ano yung reklamo nila? Basically yung budget Ang number 1 na reklamo nila, yung pagkaltas, yung 15 billion na modernization fund ng AFP. So ito, So yan mga kababayan, ako talaga I'm very doubtful, no, na maibabalik pa po yung mga budget na yan. Kasi magkakahiyaan na po dyan no? Magkakahiyaan mas malakas po si speaker. At saka isa pa, President Bongbong Marcos Jr. President Bongbong Marcos Jr. doesn't have to worry. Bakit? Malaki po ang kanyang budget, mga kababayan. Coming from Office of the Vice President, sunod, Senate, Congress, tapos pinondohan nila napakalaki yung DPWH, kung saan wala tayong nakitang flood control project. Diba? Yung sinabi niya sa SONA. Ibig sabihin, mga kababayan, dito po sa apat na ito, bubusugin po nila ang dapat nabusog para hindi naman po makapagsalita. Kasi ang gutom lang naman ang nagsasalita no? You know, diba? Pag busog ka, hindi ka makapagsalita. Busog ka kasi. Pero kung gutom ka, like ordinary Filipino, talagang aangal ka. Diba? Ikaw ba naman? Diba? Bihira ka nalang makatikim ng medyo masarap-sarap na pagkain sa sobrang mahal ng mga bilihin. Yan, diba? Yun po what I'm trying to point out, mga kababayan, no? Hindi po sila magrereklamo kasi mga busog po sila. Parang, okay, tumahimik kayo Ito ang budget ninyo ngayon. Wow! Mapapawaw ka. Sana all! open letter, they said the AFP modernization program 15 billion reduction from its planned 50 billion budget for next year is among their concerns. Okay? Isa pa yan, no, mga kababayan, itong pagkakaltas, hindi pagpondo,
at pagbabawas ng mga pondo para pondohan ang isang project, no, na dapat ay wala. Tawag po doon na insertion. Kumbaga, naging sakripisyo po yung ilang departamento. Isinacrifice po nila yung ilang departamento to make sure, no, na mapopondohan itong insertion po nila. Yun po ang nangyari. Sino ang kawawa? Siyempre, yung mga department na nabawasan, yung mga subsidy na hindi na itinuloy, di ba? Yun po ang mga kawawa. At sino naman po ang mga magbe-benefits, no? Doon po sa mga pinagtatanggal nilang mga budget. Sino? Hindi taong bayan. Sabihin nyo, bakit doon sa dinagdagan, hindi ba makikinabang ang taong bayan? Sa palagay nyo po ba? Makikinabang po ba ang taong bayan doon sa sinabi ko? Sa DPWH lang, makikinabang ba ang taong bayan? 100%? Yan ang tanong ko sa inyo. 100% makikinabang taong bayan dyan? I don't think so. No? Wala nga tayong nakitang 5,500 flood control projects na sinabi noong nakaraang SONA. Ako, I'm very much excited mga kababayan. Sa magiging SONA naman ni President Bongbong Marcos Jr. this 2025, mga kababayan. Kasi exciting no? Ano kaya ang kanyang sasabihin na naman? Ako, sa taong bayan, para maiangat naman ang kanilang, mga sarili. Diba? Ano naman kayang pambubudol? Yan. Ang kanilang sasabihin pagdating ng SONA ng 2025. Abangan po natin sapagkat it is very important, crucial, kumbaga, para sa ating mga ordinaryong Pilipino, no? Diba? Mahirap kasi ang manghula kung ano na ang nagawa, ano ang hindi pa nagawa. Or kung may ginagawa ba, or walang ginagawa. Yun po ang tanong, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.